Welcome back mga kaibigan. Ito, napakaganda ng pag-uusapan natin dito at makikita natin ang mga bagay na dapat nating makita sa best game ni Kai Sotto sa Japan. Binuhat ang team, nag-overtime si Kai, walang kaba at tinawanan pa si Xavier Cooks. So eto na nga mga kaibigan, ang napakagandang game ng ating kababayan na si Kai Sotto. Kalaban niya rito, yan nakita naman natin, Xavier Cooks. Eto yung second game niya laban sa player na ito. Napakagandang dunk dito kay Kai, iba talaga ang kilos. Mukhang Kai Sotto take this one personally. Kasi kalaban niya si Xavier Cook, mamaya hindi ko alam kung ano yung sinabi, makikita nyo. May sinabi si Kai kay Xavier Cook at tumawa doon si Kai. So eto, tignan natin yung mga replay. At the same time, gusto ko malaman nyo yung mga kabantayan ni Kai. Yan, yung tinirahan ni Kai na yun, si John Mooney, NBL MVP rin yan. Etong si Xavier Cook, MVP rin po sa NBL. So dalawang MVP ng NBL etong players na ito. So eto, tingnan natin yung ginawa rito ni Kai, na foul si Kai dyan. So eto, tingnan natin yung pasa kay Kai. Sayang, hindi niya dinakdak mga kaibigan. Nailang siya kay Kawamura, maliit bigla sumabay. So eto, tingnan natin mga kaibigan yung mga gagawin dito ni Kai. Napakaganda po talaga ng game niya. Eto talaga yung napakagandang balita sa ating mga taga-suporta ni Kai, sa ating mga Pilipino, na nakikita natin na grabe yung improvements ni Kai. Kaliwat kanan at the same time walang kaba. At ang masasabi ko, consistent mga kaibigan, kababayan natin. Isipin nyo, 3 games niya na mahaba ang playing time, hindi niya binigo yung coach niya, kaya naman starter siya lagi. So ito, 3 games siya mga kaibigan. Sa pagkakaalala ko, nag-average siya ng 16 points, mahigit 10 rebounds sa last 3 games niya, na napakataas ng field goal percentage. So ito, naipapakita niya yung mga galaw niya, kaliwat kanan, may perimeter. So ito, tingnan natin, sumagot si Xavier Cook. Hindi nagkaintindihan yung defender doon ng Yokohama. So libreng-libre si Xavier Cook. Maganda rin naman talagang pinakita ni Xavier Cook. Makikita natin yung stats niya sa dulo at ni Kai para at least may idea tayo. So ito, para may idea tayo ng second quarter, ipapasok pala sana si Kai below 2 minutes. Pero kinausap din si Kai nung ilang segundo na lang, below 1 minute, na umupo na lang para sa second half na lang. Magandang strategy rin yun kasi si Kai po ay galing sa back-to-back games. So ito, tingnan natin dito. Ang gagawin ni Kai, rebound. At ang masasabi ko mga kaibigan, what more kung naglaro si Kai mga kaibigan ng second quarter? Gaano kaya kalaki ang puntos ng pambato natin? At lalong-lalo na kung pinapasahan pag libre si Kawamura, ayaw pasahan si Kai nung fourth. Grabe, ay lang pagkakataon magkakasunod. So ito, tingnan pa natin yung gagawin dito ni Kai. So ito, si Xavier Cooks, para may idea tayo sa ginawa ng dating NBA player. Kagagaling lang nito sa Washington Wizards. So ito si Kai, na foul ni Mooney, na rebound ni Xavier Cooks. So ito, tingnan natin yung gagawin dito. Pasan, napakahirap na tira niyan mga kaibigan. Kung malapit si Kai sa side, madali yan. Pero kapag nasa gitna, napakahirap niya. Napakagandang soft touch dito sa kababayan natin. Eto, hindi ko alam kung ano sinasabi ni Kai kay Xavier Cooks. Sabay tawa si Kai. Kinulbit niya Dinigit niya yung kamay niya Op, parang kinulbit niya. Op. Hindi ko alam mahirap manghula. Pero hindi ko alam talaga kung ano sinabi kaya tumawa siya. May sinabi siya So ito mga kaibigan, makikita natin, ito yung offensive rebound ni Kai. Naggrabe, nagwalang mga kaibigan ng kababayan natin doon. Talagang nagustuhan niya yung ginawa niya doon. Yan ang mga dunk, Kai. Malakas, may power, may angas. Grabe naman yan mga kaibigan. So ito, tingnan pa natin dito yung gagawin ni Kai. Rebound. So ito naka 11 rebounds si Kai sa game nito. Tumira pa ng 3, yun nga lang, medyo pagod na, fourth na. Bitin na yung tira ni Kai. So ito, another offensive board kay Kai. Kanan naman ang ginamit niya. So ito, pag edad ni Kai, ito, unahin muna natin to. Kita natin, hinihingi ni Kai sa poste, ayaw bigay. So, natapik ni Kai. Kay Kawamura ulit ang bola kasi natapik nga ni Kai. Hinihingi ni Kai, ayaw parang ibigay sa kanya. So ito, tingnan nyo naman kung gaano kalakas ang pasa after nun. Ang lakas naman ang pasa ni Kawamura Lakas sa tapat pa ng muka. Pitik lang, wag yung sobrang lakas ng pitik. So ito, ang ganda ng ball movement ng kalaban. Pinakita ko yun para sa makita natin yung ganda ng ball movement ng kalaban. So ito, pagkatira ni Kawamura, mga kaibigan, yan, steal niya rin, sablay. Sayang kung ano yun, may oras pa, napakatindi naman nun, Kai. Kakaiba ka na, nagawa mo yung reverse layup na yun. Sayang yun. So ito, overtime. Makikita natin yung ginawa ni Kai, kung nakailang puntos ba siya dito sa overtime. 1 point sa overtime, bilangan natin, walang kabayan mga kaibigan.
dalawang puntos. So ito, tingnan natin, Xavier Cooks nakabawi dito sa overtime. Nag-angas, para ma-boost yung confidence niya. Ito, pinasahan si Kai kalaban, dating MVP sa Wildcats ng NBL. Humingi si Kai ng foul. Low post. Shake and bake. Nice one, Kai. So 4 points na si Kai sa overtime, mga kaibigan ha. So ito, hinataw siya ni Xavier Cooks, walang foul. Kung si Kai ang gumawa nun, o dumipensa nun, foul si Kai. So ito, another hustle kay Kai, rebound, foul. So ibig sabihin, 6 points mga kaibigan ang naibigay ni Kai sa overtime. Yang alam ko, 13 points lang ata naipukol dito ng Yokohama. 6 point kay Kai mga kaibigan. So yan talaga, bumuhat po ang kababayan natin dito sa kanilang pagkapanalo laban sa malakas na team dito sa Japan B-League. Ito, 85-90, ito yung stats ng dalawang mga kaibigan. Maganda rin ang pinakita ni Xavier Cook, yun nga lang much better kay Kai at clutch yung mga ginawa ni Kai. Clutch rebound, clutch free throws. At the same time mga kaibigan, ito yung game 1 nila para may idea tayo. So ito si John Mooney, 40 minutes naglaro, lamang din ang ating kababayan. 25 points si Mooney in 40 minutes, 9 rebound and 3 assists. So eto ang opinion ko rito mga kaibigan. Bukod sa napakasaya ko na makita ng ating kababayan na ganito ang nilalaro, eto masasabi ko doon sa mga walang tiwala at bumabatikos kay Kai, eto ang tandaan nyo eto yung nagagawa ni Kai kalaban ng mga top players ng iba't ibang bansa, mga ex-NBA players, mga naturalized player ng bawat bansa. So eto nagagawa ni Kai, what more paglipas pa ng mga taon. Kayo po, mag-isip-isip na po kayo at sana tigilan nyo na po ang pagbabatikos sa ating pambato na si Kai Soto. Supportan po natin yan, kababayan po natin yan. At eto, kung kayo may opinion, mag-comment na kayo dyan sa baba. At babatiin ko lang po si Ronald Iran, Joel Dina, Kobe na Obra, Larry Gofo, Wilson Custodio, Zar, Curious Legend, Jagrag TV, Claude Salazar, Rex Romero at Samuel TV. Maraming salamat sa inyo mga kaibigan. Napakagandang game sa ating pambato.